Ilang minuto na kaming magkaharap sa lamesa, kung saan pinatuloy ko ito sa may terasa. Pansin kong nawawala na ng usok ang ginawa kong kape para dito, na hindi man lang niya nagawang tikman. Mukhang maayos ka naman dito. He started. Bumaling ako ng tanaw sa nag-aagaw dilim, at kulay kahel na kalangitan. Tama nga ba siya? Mukha nga bang maayos ako ngayon? Halata ba sa itsura kong wala akong pinagdaraanan? How did you find me? I asked without confusion. He leaned his forearm at the table. Ilang buntong hininga ang pinakawalan nito, bago galawin ang tasa sa kanyang harapan. Hindi na mahalaga yun, ang importante ngayon ay nagkita tayo, he said, lowering his head a bit. Agad na umakyat ang dugo sa ulo ko, at tinapunan ito ng matalim na tingin. If I punch him by my look, he's probably hurt right now in front of me. Pero hindi para silang sakit na pilit kumakain sa buo kong pagkatao. Ano pa ba ang kailangan nyo? Hindi pa ba sapat na nasa inyo na ang asawa ko? May diin kong sinabi. Muli ay nagbitiw ito ng malalim na paghinga, at bahagyang hinigup ang kape. Hindi ako nandito para makipagtalo. I came here for some personal reason. Actually, si Alessandra ang nag-utos sa aking hanapin ka. I gasped heavily. Pumikit ako para ibsan ang kirot na gumuhit sa puso ko. Kailan ba nila ako titigilan? Ano pa ba ang gusto nila? Alessandra asks me a favor. Ilang beses niya akong kinumbinsi sa bagay na ito. I could see the gleam of dawn that shrouded in his strong face. Ilang beses gumalaw ang panga, at ang mas malalim na buntong hininga. I had enough to give Mark. Hindi isang beses akong nagbigay, maraming beses. Puno ng hinanakit kong sinabi. Nag-ulap man ang mga mata, ay natutunan ko nang pigilan ang pagpatak ng luha. This is the better version of me, hindi na basta-basta tatablan at handa ng lumaban. Nabigla ako nang tawirin nito ang lamesa, at hulihin ang kamay kong naroon. I didn't have much time to avoid his strong and firm hand covering mine. Dahil kasabay nito ang pagkislap ng mata sa pinipigilang pag-iyak. Please. Just this once. Mas lalo pang humigpit ang kapit nito sa kamay ko, na tila wala akong balak bitiwan, kung hindi ko siya mapagbibigyan. I licked my lips frantically and averted my gaze. Hindi ko alam kung kaya ko pang tanggapin ang mga sasabihin niya. Wala nang dahilan para ma-involve pa ako sa mga issues nila sa buhay. I'm sorry, I can't do this, Mark. Dahan-dahan kong hinela mula dito ang aking kamay, na siya naman nitong agad pinalaya. Alessandra is in critical condition. Ilang beses na itong sinugod sa ICU dahil sa mga komplikasyon. I'm afraid she won't make it. Doon ko na nakitang bumagsak ang mga luha nito. Seeing Mark in his emotionally distraught state, made my heart shattered. I swallowed hard. Hindi agad ako nakapagsalita. How could she suffered from all of this? Alam kong walang kapatawaran ang ginawa nila sa akin. But why I had to feel this deep sympathy over her? Agad kong inalala si William, at ang sanggol sa sinapupunan ni Alessandra. How was the baby? Nanginginig ang boses ko habang nagsasalita. She's undergo a lot of tests. Sabi ng doktor posibleng magkaroon ng komplikasyon ang bata paglabas. Sunod-sunod ang naging pag-iling nito. Natutap ko ang bibig sa pwedeng kahinatnan nito. Parang hindi kaya ng konsensya kung walang gawin, pagkatapos ng lahat ng narinig ko. Please, say something. Panggigipit nito sa akin. I don't think there are any words I need to say. Hindi ako pinanganak na may sungay, kahit anong pilit kong maging masama sa kapwa, at sabihing nararapat lamang sa kanya ang nangyari, ay tila hindi malunok ng prinsipyo ko ang ganoong ideya. Biktima lang din si Alessandra dito. She doesn't deserve to die at her very young age. Maaga pa para mangyari yon, lalo ang mawalan ng ina ang magiging anak nito. Anong gusto mong gawin ko? Sa huli ay nasambit ko. Malalaki ang hakbang namin ni Mark, habang papasok ng ospital. Hindi ko naisip na sa ganitong paraan muli kaming magkikita ni Alessandra. My heart almost stopped as Mark held my hand tight. Humimpil kami sa nakasaradong pinto. Tumangala ako dito na siya naman tumungo sa akin ng bahagya. Ilang beses muna akong lumunok, bago ko pihitin pabukas ang pinto.
I stood frozen in my feet as I watched her in a distressful situation. Parang mas lalo kong naramdaman ang panghihina ng mga tuhod noong makita ko si William na nakayuko, habang hawak nito ang isa niyang kamay. I bit my lower lip as he turned his gaze at me, ilang beses na mas mariin ang pagkagat doon para pigilan ang luhang nais sumungaw. Bigla itong tumayo na bakas ang gulat sa mga mata. He looked so good wearing his office suit. Tiyak kong dito na siya dumiretso, mula sa opisina. Sandali akong nawala sa sarili, habang marahang pinalakbay ang mga tingin dito. Those piercing but soft brown eyes, bridge nose, furrowed brows and that gods-like face. Ang pamilyar na tibok ng puso, ay mas lalong sumidhi kahit papigilan. Sa ilang segundong pagtatama ng mga mata namin, hindi nakaligtas sa akin ang emosyong parati kong nakikita pag tinitingnan niya ako ng ganito. The love, the passion, the thirst and this admiration. Tila gustong humakbang ng mga paa ko para ito yakapin, pero mas pinili kong mag-iwas ng tingin. Not this time Alora, never. Dahan-dahan akong humakbang patungo sa kabilang panig ng kama, para lapitan si Alessandra. She's in her deep sleep. Ilang beses kong nakita ang malalim nitong paghinga habang nakapikit. Iwan muna natin sila, narinig kong sinabi ni Mark. Hindi man ako tumangala, ay alam kong nasa akin pa rin ang pansin ni William. Nanatili pa ito ng ilang segundo, bago ko maramdaman ang dahan-dahan nitong paglalakad palabas. Maingat akong naupo sa silyang malapit dito, at pinanood ang mahimbing nitong pagtulog. Bumaba ang tingin ko sa malaking umbok ng kanyang tiyan. Kung hindi ako nagkakamali ay kabuwanan na nito ngayon. Hindi ko napigil ang sumilay ang mapait na ngiti. Marahan itinaas ang kamay, para haplasan ang malaki nitong tiyan. Kung hindi siguro maagang nawala sa akin ang batang dinadala ko, ay tiyak na kabuwanan ko na rin ngayon. Again the splinter pain in my heart intensified. I'd still feel here in my inside, digging and buried deep right into my heart. Paulit-ulit na tila walang katapusan ang hapding dala, Alora. Mabilis akong lumingon sa boses na yun ni Alessandra. Agad ko ring inalis ang kamay sa kanyang tiyan. Hi, kamusta ka? I said as I cleared my throat. Ngumiti ito ng bahagya. You're here, she said in her weakened voice. Hindi ako nakasagot. Gusto ko rin itanong sa sarili ko, kung bakit nga ba ako napapayag ni Mark na sumama dito. But when I looked into her eyes and watched how she suffered from all of this, nais kong questionin ang mga pinagdaanan ko, at itanong kung may masasakit pa ba sa pinagdaraanan niya ngayon kesa sa akin. I'm glad you came, akala ko hindi ka na makikita ni Mark. Paos na boses niyang sinabi. Sumilay ang tipid kong ngiti. Sa totoo lang ay wala akong masabi, after what happened between us, here we are having a small talk like an old friend, is like a suicidal for me. How hypocrite I will be if I say, I'm here because my care is only for the baby. I chuckled. Ngumiti ito matapos ay umiling-iling sa akin. Yes, you are such a hypocrite, she murmured. Hinuli ko ang isang kamay nito, at hinawakan ng mahigpit. How are you? Seryoso na ang tinig ko nang magsalita. She licked her dry lips and shook her head. I don't know, I just felt tired. Humigpit ang kapit ko sa kamay nito, at marahan yun pinisil. No, just hold on you can do it, I uttered lowly. Tila may bikig sa lalamunan ko habang sinasabi yun. Tears pulled at the corner of her eyes but she rather hid it with a soft smile. The doctor said, there's a 50-50 chance for me and for the baby. She bit her lower lip and looked away. My pregnancy weakened my heart, and it causes to become enlarged. Huli na namin nalaman na mas lumala ang sakit ko, dahil sa pagbubuntis ko. I can deliver the baby. But the risks are still there. Pwedeng pa rin akong atakin sa puso during or after given birth, she stated softer and lowly. Hindi ako nakapagsalita. Akala ko'y hindi ganoon kalala ang kondisyon nito, pero halos nasa hukay na ang dalawang paa nito kung tutuusin. Nanatili akong nakahawak sa kanyang kamay. Sa tingin ko ay walang tamang salita, para ibsan ang nararamdaman nitong sakit ngayon. Wala akong pinagsisihan na binuhay ko ang bata sa aking sinapupunan, kahit pa alam kong buhay ko ang magiging kapalit.
Because this is my role being a woman, giving birth to my child is the most precious gift that I can give to him. Doon na ito tuluyang bumigay. The pearl of tears run down her face. Ilang beses kong nakitang huminga ito ng malalim, at sa huli pilit na ngumiti. No, you can make it, Alessandra. There's a hope, there's a chance that you will be safe after delivering the baby. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, mas mahigpit ngayon ang pagpisil ko sa kamay nito. Isang ngiti lamang ang binigay nito, at nanatili sa ibang direksyon ang tingin. Remember the day when I bumped you at the road? Sa lugar ding iyon ko nakita si Gab. Lumunok ako at ilang beses napasinghap sa kanyang sinabi. He's unconscious, sira-sira ang damit at puro sugat. But I didn't had any second thought to help him. Iyon ang unang beses na pinili kong piliin ang iba kesa ang sarili. She smiled a bit. It's my fault, sinamantala ko ang pagkakaroon niya ng amnesia. Sinabi ko sa kanya ang sakit ko, kaya napilitan siyang pakasalan ako. Kahit pa ang totoo ay hinahanap niya ang totoo niyang pamilya ng mga oras na yon. So, I asked Kuya Mark help. Sinamahan niya si Gab para hanapin ang tunay niyang pamilya, ngunit hindi yun naging madali. She turned her gaze at me and she smiled weakly. But the fate played with me in a apostate way, when I bumped you at the road. I didn't hesitate to welcoming you in my house, because there is something in you that I couldn't explain. Umiling ito, kasabay noon ang tuluyang pagpatak ng mga luha sa mata. But I am such a coward and a selfish poor girl who possessively in love to a married man. Ilang beses nitong napasinghap, habang patuloy na pumapatak ang mga luha. I'm so sorry, Alora. Forgive me for loving him more than myself. Kung naging makasarili ako at hindi iniisip kung may masasaktan ba akong ibang tao. Umiiling ako at marahang nilapat ang pisngi sa kamay nito. Now, I had to face my consequences. Handa na akong singilin ang mga kasalanan ko sa pagsira ng buhay mo, ni Gab at ng batang nawala ng dahil sa akin. I bite my tongue hard. Sabi ko, hindi na ako iiyak sa parehong dahilan, at pipiliting labanan ang kirot, pero bakit sobrang hirap? And then I realized, I'm not yet immune to all the hurts that been haunting me every night. It's okay to cry for the same reason over and over again. Ibig sabihin kahit anong pilit mong itago ang sakit ay kusang pa rin itong bumubukas, at mag-iiwan ng pilat. Forgive me for stealing your husband from you. Pinilit ko naman pero talagang hindi ko kaya. I loved him so much. He's my life, the only reason why I lived and still breathing. He's supposed to be with you after all, but he chose to stay and it's hard to accept the truth that he only did that not for me, but for his child. Her voice is hushed and rusty, bakas doon ang pagod at panghihina. Ngumiti ito ng mapait at sinalubong ang aking mga titig. Hinaplos din ito ang kamay ko, kaya hindi ko na napigilan ang pagbalong ng mga luha. Gab loves you? No, William loves you so much. She mumbled sweetly, she even smiled at me genuinely. Girl instincts never fails, remembered when we were in the Galavaya Island. You are with us in the car, sleeping at the back seat. Sumanghap ito at sandaling pumikit. Tila inaalala ang mga oras na yon. Nasa tabi niya ako pero nasa iyo ang buong atensyon niya habang nagda-drive. When we were arrived, pinagising kita kay Gab but you both takes more than half an hour inside his car. She smiled again. I loved him to the point that this hurts is nothing compared to the love I have for him. Muling sumungaw ang mga luha sa mata nito, na siya rin niyang agad pinahid gamit ang kamay. You are such a lucky girl. You drowned that night, right? She chuckled and licked her lips. Again, I was there when he saved your life. How could I even forget his face? Those face that I've never seen before. Alam ko sa puntong yun, may kakaiba na sa kanya, even that night. Nawala siya sa tabi ko, and Mark told me he's with you. We left the other day. Naiwan ka sa gala dahil sabi ni Gab puyat ka, at marami pa kayong trabahong dapat tapusin sa Isla Fugo. He promised me to be home that night, but he didn't.
Doon ko na nakitang bumuhos ang luha nito. Mariin kong kinagat ang aking labi. Those guilt that haunts me that night, pagtapos na may nangyari sa amin ni Gab, ay unti-unting nanariwas sa akin. Hindi siya kailanman nagloko. Ang mga babae pa nga ang lapit ng lapit sa kanya. But with you he's different. Alam ko kung kailan siya nagseselos at kung kailan hindi. Ilang beses ko yun nakita, habang magkakaharap tayo sa lamesa ng best friend mong si Elwood. Huminga ito ng malalim at pinahid ang mga luha. Bigla akong naalarma dahil tila hirap na ito sa paghinga. Alessandra, agad akong tumayo, para sana tumawag ng nurse, pero mahigpit niya akong pinigilan, para bumalik sa pagupo. I'm okay, she whispered. You need a rest, baka makasama sa iyo ito lalo. Bakas ang pag-alala sa mga tinig ko. Umayos ito ng higa at pumikit, pilit kinakalma ang paghinga. I thought that destiny was playing trick on me, that I'm the one who've been fooled and deceived all along the way, but I was wrong. Una pa lang pala ay talo na ako sa huli, ako ang nangagaw at nanira ng pamilya. So why would I acting like a poor victim here? Hindi ako makapagsalita, parang tinutusok ang puso ko ng paulit-ulit, was thought, I'm the only one who got hurt, and suffered from this epic love I pondered but after hearing those words coming from her pale lips. Parang gusto kong mahiya. Please, I want to hear it from you. Gusto kong marinig na, pinapatawad mo ako. Ginagap muli nito ang dalawang kamay ko, at tiningnan ako sa mga nagsusumamong mata. Umiling-iling ako, no, hindi kailangan, Alessandra. May kasalanan din ako sa lahat. Kung sinabi ko sa iyo ng mas maaga, hindi sana tayo umabot sa ganito. It's because you have a pure heart. Ganti nitong sinabi. I smiled a bit, and so are you. Bigkas ko. Umayos muli ito ng higa at inaninag ako sa mga basang mata. Can you promise me one thing? I swallowed hard as I looked at her with bobbing heart. Muli itong pumikit ng mariin. Akala ko mababago ko ang isip niya, pag ginawa kong dahilan ang sakit ko. But I was wrong, he's not the same Gab that I loved before, ibang-iba na siya. Ni hindi niya ako matingnan sa mga mata, ni hawakan, o halikan man lang. Masakit isipin na yung taong minahal mo ng lubos, ay unti-unting nawawala sa'yo. Now I know what is the feeling being left alone, so I guess this is what I called karma, she whispered weakly. Nanatili itong nakapikit, habang marahan ang paghinga. Promise me, whatever happens, you will always love him as much as I do, don't give up on him, as what he did to you. Muling damaloy ang mga luha nito, kahit pa nakapikit. Promise me Alora, her lips said. Bahagya itong damilat at mahigpit na hinawakan ang kamay ko. She's desperate and hopeless, kahit siguro anong sabihin ko para bigyan siya ng lakas ng loob, ay hindi ko na mababago pa ang isip niya. Kaya sa huli ay ginantihan ko ng mas mahigpit ang hawak nito sa kamay ko, bago ibuka ang mga labi. Yes, I promise.